Halika, dali. Nakikita mo yung lalaking naka-polo shirt? Ayan, yung naka-brown. Bet ka niyan, no? Ha? Bakit alam mo? Halata ba? Bakla ka? Yun naman ang lagi mo sinasabi. O, ano na naman ang ginawa niyan at nag-assume ka na bet ka nga niya? Nagtanong yan sa akin doon sa may Watsons kanina. Tapos parang ramdam ko talaga na pinapahaba niya yung usapan naming dalawa para mas makilala niya pa ako, ganun. Nag-aalangan pa nga yan siya kunin ng pangalan ko eh. Kaso mas tinablan siya ng hiya. Umalis na lang matapos magtanong sa akin. Pero habang pumipili nga ako ng bibilhin kong skincare, ayun, napapansin ko na sumisipat siya. Nakikita ko talaga sa gilid ng mata ko, nakatingin siya sa akin. Tapos, saka lang siya lumabas na nung lumabas na ako. Tapos, ayan, sinundan niya pa ako rito. Anong ibig sabihin nun? Ang dami naman sanang kainan na pwede niyang puntahan, di ba? Bakit dito pa? Bakit yung malapit pa sa akin? Kasi, isa lang ang ibig sabihin niyan. Bet niya ako, kaso hindi niya alam kung paano ko kikilalanin. Kasi nga, may kasama ako. Oh, mats ka? Ay, ayan. Tingnan mo, may dumating na babae. Ah, may wedding ring. Baliw ka? Hindi mo malang tinignan ang daliri niya, ganon? Kaya siguro nagtatanong siya sa isa Watsons kasi ayan, binigay niya sa asawa niya. Yan, may gusto pala sa'yo ha. Yan, assume pa. Sadyang may mga tao na inaakala nilang sa kanila laging patungkol ang buhay ng iba. Lalo na kapag iniisip nilang sila lagi ang bida. Gaya na lamang ni Lisha na akala niya laging siya ang sentro ng usapan ng mga tao. Pero minsan, nakakainis din ang ganitong ugali kapag sumosobra na. Paano kaya maitatama ang ugali ng ilusyonadang babae? Be, tingnan mo yung nasa likuran natin. Huwag kang papahalata ah. Dahan-dahan ka lang tumingin. Yung parang napadaan lang na tingin. Yung naka-stripes. Ayan, yung orange. Banda doon nakaupo malapit sa cashier. Huwag mong titigan nga. Oh, anong meron doon? Bagito? Feeling ko, may gusto yan sa akin. Bet ako niyan. Te, ilang taon pa lang yata yan. Baka minor pa yan. Hindi yan minor. Pero bata pa yan, siguro mga 20 pa lang yan, ganun. Trip ako niyan. Trip na ano? Gulpihin? Hindi, baliw ka. Trip ako niyan. Bet ako niyan. Ay, ayun na naman siya, oh. Si gandang-ganda sa sarili. Aber, paano ka naman naging bet ng bagito na yon, ha? Ano na naman ang nahit-hit mo dyan at iniisip mong gusto ka nga niya? Kasi kanina, di ba, dumaan ako doon papuntang CR. Tapos itong mga barkada niya, napatingin sa akin. Tapos siya rin. Ayun, naghihiyawan ng mga barkada niya na parang tinutulak siya kausapin ako. Feeling ko kanina nung dumaan sila sa harapan natin, ayun, nakita ko. Nagkagusto sa akin. Sinabi niya sa mga barkada niya tapos gustong kilalanin ako. Eh malamang mahihiya yun. Baka kasi isnabin ko lang o kaya sungitan ko. Madalas kasi akala nila sa mga magaganda, hindi namamansin, di ba? Tapos kada mapapatingin ako doon, nakatingin din siya sa akin. Alam ko kapag ang isang lalaki may gusto sa akin, baka akala niya kasing edad niya lang ako, di ba? Minsan kasi mga ganyang kabataan, akala nila kasing idaran lang nila tayo eh. Hindi nila inaakala na na trentahin na tayo. Girl, dapat ikaw palang pinangalanan na gandara at hindi ako, no? Anong mukhang bata ka? Yung buhok mo mahaba ng uban, huy! Paano mo naman maipapaliwanag yung mga tingin niya sa akin, ha? Malay mo naman, napatingin lang sa'yo. Tapos ikaw tong si assuming, akala mo may gusto na sa'yo. Hindi ka mabebet niyan, huy. Mukha kang nanay niya. Grabe ka naman. Paano mo naman maipapaliwanag yung tuksuhan ng mga barkada niya? May mga ganyang bagito kasi. Mga ano yan, mapagbiro. Baka mamaya hindi ka bet, tapos napagtripang kang biruin ka nila doon sa tropa nila. Eh kada titingin o lalapit ka, hihiyaw sila. Pero hindi ibig sabihin na bet ka na noon. Ang gawin mo, ubusin mo na yung kinakain mo at anong oras na. Overbreak na naman tayo. Sasabunin na naman tayo ng boss natin yan eh. Basta, alam ko na bet ako niyan. Kaso, hindi pwede. Kasi ayoko sa mga bata. Kapag nasa ganitong edad na talaga tayo, ang nagkakagusto na sa atin, kundi matanda bata naman. Napailing na lang si Gandara habang nagsasalita ang kanyang kaibigan na para bang sigurado nga siyang may gusto sa kanya ang binatilyo. Ilang taon na silang magkakilala dahil sa trabaho nila. Siguro ay mahigit 8 taon na rin. Walang ibang kaibigan si Lisha maliban kay Gandara.
dahil madalas ay naiinis sa kanya ang mga nakakausap niya. Lagi siyang sinasabihan na ilusyonada dahil kung ano-anong iniisip niya. Gaya na lang kung may gusto sa kanya ang isang tao. Habang nasa trabaho sila ng kaparehas na araw, may isang katrabaho sila na nagbigay ng pagkain sa kanila. Tig-iisang mansanas lang naman sila nun, pero iba na naman ang naisip ni Lisha. Sabi sa'yo, bet ako niya ni Joshua eh. Ano, bet ka na naman? Nagbigay ng apple sa akin. May apple din ako. May apple din sila doon, oh. Anong akala mo? Ikaw lang ang meron? Hindi ba? Nahihiya kasi yan kapag ako lang ang bibigyan niya, kaya ang ginawa niya, dinamay na lang kayong lahat. Ayaw niyan kasi na ma-issue kaming dalawa eh. Baka bigla kaming matanggal, di ba? Bawal pa naman dito sa office kapag nalaman na magjowa. Pero maraming gumagawa nun. Siguro, maging secret na lang talaga. Hindi yan. Mukha namang hindi ka bet. Kasi kung bet ka niyan, kahit na mainggit kami, ikaw lang bibigyan niyan. Tsaka pwede may jowa rito, no? Basta ano lang yan, yung bang kapag pinayagan ng admin at may approval. Kaya kung gusto ka talaga ng lalaking yan, ipupush niya yan. Malakas pa naman yan sa boss. Nahihiya pa siya kasi torpe siya. So ka ba kumukuha ng lakas ng loob para laging isipin na sobrang ganda mo? Wala naman. Kasi nga, alam ko naman na maganda talaga ako. Lahat na lang may gusto sa'yo, no? Huwag mo sabihin pati si Manong Guard. Be, halata naman na meron yun. Ay, pati yun, hindi nakaligtas sa'yo. Oo naman. Hindi mo ba pansin na hindi ako pinupuna nun? Nung nakaraan, yung nasa unahan ko nun, sinita niya. Hindi niya pinapasok nun sa loob kasi nga, ang iksi ng palda. Eh ako, parehas na ganun ang palda pero pinapasok pa rin. Anong floor yung nakamaiksi? Sa third floor? Yung blue yung uniform? Malamang hindi yun papasukin. Hindi naman palda ang uniform doon. Ay, sobrang assuming mo. Palda ang uniform nyo rito, kaya nga may color coding ang uniform para madali nilang masita kung sinong mali ang suot na pambaba. Hindi ko talaga aharangin nun kasi nga alam niyang palda ang uniform dito. Hindi lang yun, no? Lagi pa siyang nag-good morning sa akin. Tapos kapag uwian na, lagi siyang nagsasabi ng, ingat! Tapos magsasmile lang siya sa akin. Matagal na akong gusto nun. Kapag nga pumapasok ako, sinasabihan niya akong ang ganda ko raw. Fresh pa rin daw ako kahit na uwian na. Ang dami niyang compliment sa akin, ha? Isa pa, nahihiya lang yun kaya ganun siya sa akin. Isipin mo, ang hirap ba naman magkagusto kung sa office girl ka magkakagusto, tapos security guard ka, di ba? Sino ba rin yung tinutukoy mo? Si Kulot. Mabait talaga yun. Ganyan din siya sa akin eh. Ano, may gusto siya sa akin? Hindi ko lang yung gaanong binibigyan na mali siya kasi normal lang yun. Tsaka jowa niyo isang lady guard dito, no? Yung laging kabugang makeup. Ikaw kasi akala mo, lahat may crush sa'yo. Basta, ako alam ko na iba siya kung tumingin sa akin. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Gusto niya talaga ako. Ayaw mo lang paniwalaan kasi. Bakit? Hindi ba pwede na may gusto sa akin ng isang tao kahit na may jowa na sila? Malamang normal yun, lalo na kung gaya ko na talagang mabilis magustuhan. Kaya nga hindi ko rin yan papatulan eh. Mataas ang standard ko, no? Halos araw-araw at kahit saan sila magpunta, ganon ang palagi nilang nagiging usapan. Dahil kahit na simpleng bagay lang naman, binibigyan na agad ng kahulugan ni Lisha. May isang beses pa nga noong wala silang pasok, gumala sila sa mall kasama ang pamilya niya. May isang lalaki doon na nakatingin lang sa kanya. Maya-maya ay nagkwento na siya sa kanyang kapatid. Bet na bet talaga ako ng lalaki kanina, no? Kasi sa akin lang talaga siya nakatingin eh. Medyo nakakailang pala yung ganito. Kasi parang kahit saan ako magpunta, ang bilis magkagusto sa akin ng mga lalaki. Hindi lang bata, pati matanda. Yung iba may mga asawa na o kaya jowa na. Kapag naman naglalakad ako, kahit nakasama nila mga jowa nila, lilingunin pa rin ako. Kaya ang daming nagagalit na babae sa akin eh. Paano? Ako yung tipo ng mga jowa o kaya asawa nila. Hindi ko naman kasalanan to, di ba? Totoo pa lang sabi nila na minsan parang sumpa ang maging maganda. Kasi hindi mo alam kung nagugustuhan ka lang ba ng isang tao dahil lang sa ganda mo. Ganon lagi kong nararamdaman. Sinabi sa kanya ng kapatid niyang minsan ay tumingin siya sa salamin. Hindi naman daw sinasabi na pangit siya, pero iayon niya ang itsura niya sa pagiging ilusyonada niya. Hindi na raw kasi yun nakakatuwa, lalo na hindi naman siya nagbibiro. Kasi seryoso siyang laging iniisip na kahit na hindi siya tinitingnan ng iba, para sa kanya ay nakatitig na sa kanya. O kaya, kahit na wala naman talagang umaaway sa kanyang babae, iisipin niyang ang dami ng naiinggit sa kanya. Noong una,
Akala nila nakakatuwa pa yun. Pero lalong lumalala na si Lisha. Idagdag pang akala niya lahat ng tao ay tagahanga niya. Na parang isa siyang sikat na artista na kilala sa buong mundo. Nagpatuloy ang mga linggo. Noong isang araw, habang nasa trabaho sila, may napansin na naman ang dalaga. Kilala mo si Jonathan? Hindi ko maalala pero familiar siya. Yung dating IT natin. Yung may kulay ang buhok. Ah, oo, yung tropa ni Brent. O anong meron doon? Matagal na siyang wala ah. Crush pa rin ako noon hanggang ngayon. Weh, paano mo naman nasabi? Nagla-like palagi ng mga post ko eh. Tapos nakasin sa story ko. Isa lang ang ibig sabihin nun. Sinusubaybayan niya ang buhay ko. Bakit mo ba susubaybayan ang buhay ng isang tao kung hindi ka naman interesado sa kanya? Feeling ko, gusto ko nun ayain lumabas, nahihiya lang siya. Kasi iniisip niya na baka may jowa na ako. Minsan nag-chat yun sa akin, nangungumusta. Awards ka talaga eh, no? Tapos nangutang siya, kaso hindi na ako binayaran. Okay na yun, kasi sabi nila, nangungutang daw ang crush mo sa'yo kasi gusto niyang maalala mo siya para hindi siya mawawala sa isip mo. Saan mo na naman yan nalaman, ha? Nabasa ko lang sa kung saan. Nabasa mo sa gaya mong tanga? Talagang nag-assume ka pang gusto ka nun tapos inutangan ka pa talaga? Kinilig ka naman. Alam mo, hindi naman siguro problema ng mga trentahe na maging ganyan ka-assuming, no? Kasi ako kahit nahalata ng isang tao, di ko pa rin binibigyan ng meaning. Kasi ayoko mag-assume hanggat hindi sinasabi sa akin. Sa'yo ang lala ng imagination mo. Inggit ka lang kamo sa akin. Kasi ako ang bilis magkagusto ng mga tao sa akin. Habang ikaw, laging ikaw ang naghahabol. Nahiya naman ako sa'yo. Na-broken ka doon sa akala mo may gusto sa'yo kahit na kaibigan lang ang tingin sa'yo. Iniiyakan mo isang tao na akala mo mahal na mahal ka kahit na wala namang pakialam sa'yo? Huwag ka nga dyan. Hindi mo naman makakaila na marami talagang tao na may gusto sa akin. Habang nagtatalo ang magkaibigan, may dumating na bagong empleyado. Gwapo. Nung napatingin si Lisha, nakaramdam na agad siya ng pagkahumaling. Napatingin din sa kanya ang lalaki, pero saglit lang. Uy, may dimple siya. Sa akin niya lang nilabas yung dimples niya nung umiti siya. Nagpapakyut siya sa akin. La, sobra naman talaga mag-assume ang babaeng ito. Pamangkin mo na yata ang edad niyan eh. Eh ano naman, yung iba nga parang nanay na nila, jowa nila. Saka bata pa ako, no? Hindi nga ako mukhang trentahin eh. Hindi na yan mahahalata. At talagang ipinaglaban mo pa? Oo naman, kasi tingnan mo sa mga susunod niyan, niligawan na ako niyan. Nalaman nila na Clark ang pangalan ng lalaki at galing siya sa kabilang opisina nila sa ibang lugar. Inilipat lang siya dahil umalis ang isang empleyado. Maayos naman ang simula ng lahat. Mabait si Clark at lahat binabati niya. Gumawa pa nga ng paraan si Lisha para mas mapansin siya. Minsan, sinasadya niyang sabayan ng binata. Kaya siya ang unang nakasundo at naging kaibigan. Good morning, Ma'am Lisha. Kumain ka na? Hindi pa nga eh, mamaya na. Gusto mo po bang isabay na kitang bumili ng almusal? Bibili rin kasi ako sa baba ngayon eh. Ay sige nga, tapos pasabay ako ng kape ko sa Kaliman. Sige lang po. Sabihin niyo lang kung anong gusto niyo. Huwag kang papakagutom ha. Almusal pa naman ang isa sa pinakamahalagang kain sa buong araw. Baka manghina ka niyan. Simpleng salita na wala namang ibig sabihin. Pero kinilig na si Lisha. Ipagyayabang na naman niya yon sa kaibigan niya. Noong nasa baba na si Clark, saka naman dumating si Gandara. May dala itong pagkain para sa kanilang dalawa. 135 yung iwi dyan, be. Wag na, pang lunch ko na lang yan. Mamaya ako magbabayad sa'yo. Akala ko ba nagugutom ka na? Pinamadali mo pa ako. Sana nakabili pa ako ng kutsinta dyan sa labas. Bibilhan na kasi ako ni Clark. Sabi niya, sabayan niya ako kasi baka magutom ako. Tapos nagtanong pa siya kung kumain na ba ako. Ang sweet naman ng bata. Concern sa tita niya. Makatita ka naman dyan. 10 years lang ang pagitan naming dalawa, no? Saka ganun siya sa akin. Kasi, isa lang ibig sabihin nun. Ayaw niya akong magutom. Ikaw ba naman tatanungin mo palagi yung babae kung kumain na siya? Tapos lagi pa siyang nag-good morning sa akin. Tapos, magsasmile siya na labas ang dimples kapag ako yung kausap. O kaya kapag nakikita ko. Malamang bet ako nun. Hindi nga lang masabi kasi nga, bago lang siya sa office. Bakit kaya hindi mo lang hintayin ng isang tao na magsabi kung gusto ka nila? Kaysa lagi mo pinangungunahan ang iniisip. Malay mo naman, basic human decency lang naman yon. Normal naman batiin ka ng good morning. Normal lang itian ang katrabaho mo.
Ano ba yan? Normal magpasabay ng pagkain. Che, inggit ka lang talaga. Kasi kahit na sino nahahatak ko. Baka bet mo rin yung si Clark. Ay no, hindi ako papatol sa bata, no? Siguro kung ilang taon lang ang tanda niya sa akin. Ewan ko sa'yo, baliw ka. Gagawin mo pa akong kakumpetensya dyan sa ilusyon mong pagmamahal na yan? Basta ako nagugutom na ako. Bahala ka dyan. Kaya ganyan ka, lagi ka kasing nagpapalipas ng kain. Maya-maya lang din ay dumating na si Clark. May dala din siyang kape na pinapabili sa kanya ni Lisha. Kaya halos hindi mapakali sa upuan niya ang dalaga. Kaiisip na yun na nga ang unang hakbang ni Clark para lang mapalapit sa kanya. Dahil nasundan pa yun, madalas nang hindi kumakain ng almusal si Lisha para lagi siyang isasabay ng bili ni Clark. Minsan pa nga, naunang pumasok si Gandara kaya naabutan niya ang tanungan kung anong bibilhin nilang almusal. Ikaw, madam, sasabay ka po ba? Hindi na, kumain na ako sa bahay. Lagi naman ako nag-aalmusal sa amin eh. At yung sister ko, lagi maaga gumigising para sa mga junakis niya. Ay, sana all. Yaan mo yan, tayong dalawa na lang ang mag-order. Sagot ko na delivery fee. Ay, wow, talaga po ba, ma'am? Salamat po. Ang ganda mo na, ang bait mo pa po. Bakit pa hindi ka nag-aalmusal sa bahay niyo? Mag-isa lang po kasi ako nakatira doon. Minsan kasi hindi ako nagigising na maaga. Iniisip ko rin na pwede naman dito na ako kumain. Kasi kapag nagluto pa ako, baka sumobra pa po. Mapanis lang sa bahay. Nasan ba mga magulang mo? Nasa Pampanga po. Andun din mga kapatid mo? Ano yun? Wala ka bang kakilala na dito lang nakatira? Meron po. Yung jowa ko. Ha? May jowa ka? Opo, matagal na po kami nun. Magpa 5 years na kami next month. So 18 nung naging kayo? Aba, may jowa ka naman pala. Loyal ka ba sa jowa mo? Baka naman mamaya niyan. Ay, seryoso po ako Hindi ako nang bababae. Sa sobrang loyal ko nga, kahit na babae na lumalapit sa akin, ayaw ko pa rin. Minsan naman siya nagbibigay ng pagkain sa akin, lalo na kapag maaga siya nagigising. Kaso ngayon, salungat yung oras ng duty namin Tulog pa siya kapag papasok ako. Tapos, nakapasok naman na siya kapag uuwi na ako. Ang dami ko na po sinabi. Sige po, bili na muna ako ng almusal. Yun lang po ba, Ma'am Lisha? Hindi ka na po ba magpapasabay ng kape? Hindi na kumibo pa si Lisha dahil nasasaktan na agad siya. Isang buwan pa lang naman sa trabaho si Clark. Pero para bang ang lalim na ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa binata. Halos naiiyak na siya, pero hindi na lang niya ginawa dahil alam niyang pagtatawanan lang siya ng kanyang kaibigan. Sasabihin lang sa kanya na masyado na naman siyang naging ilusyonada. Hanggang sa isang araw, nakita nila si Clark kasama ang kasintahan nito. Ay, ang pretty naman ng jowa ni Clark. Parehas na mas bata pa sila Wala pang puting buhok. Halatang nasa early 20s pa lang. Oo nga, maganda naman kaso walang dating. Ano mo lang dating? Tignan mo nga, kahit ako magiging crush ko yan OA ka na. Joke lang, tinitignan ko lang naman ang magiging reaksyon mo. Ano naman kung may jowa siya? Siya naman ang may gusto sa akin. Malamang kasama niya yan kasi sila pa. Pero nung nakita ko niyan, napapaisip na yan na sana ako na lang yung una niyang nakilala. Hindi ko lang siya masyadong inaano. Kasi nga, ayoko masabihan na naninira ng relasyon. Ang lakas mo talaga no? Ibang klase ka kung tumingin sa sarili mo. Parang kang laging main character, no? Main character naman talaga ako. Hindi niyo lang matanggap. Kaya ang dami kong haters. Imaginary haters, no? Ay siya, bibili pa ako ng medyas ko. Dito muna ako sa Watsons. Hintayin mo na lang ako sa labas kapag nauna ka makabili. Nagkahiwalay ng landas pansamantala ang magkaibigan dahil may kailangan silang bilhin. Habang namimili si Lisha ng kanyang bibilhin, may isang lalaki na nakatabi niya. Kinausap siya, nagtanong sa kanya. Matapos nun, napatingin siya. Akala na naman niya may gusto sa kanya yon. Lalo na nung kumakain sila. Nakasabay nila at nakaupo lang din sa malapit na lamesa. Halika, dali! Nakikita mo yung lalaking naka-polo shirt? Ayan, yung naka-brown. Bet ka niya, no? Bakit alam mo? Halata ba? Bakla ka, yun naman lagi mo sinasabi. Ano na naman ang ginawa niyan at nag-assume ka na bet ka nga niya? Nagtanong yan sa akin doon sa may Watsons kanina. Tapos parang ramdam ko talaga na pinapahaba niya yung usapan naming dalawa. Para mas makilala niya pa ako, ganun. Nag-aalangan pa nga yan siyang kunin ang pangalan ko Pero habang pumipila nga ako ng bibilhin kong skincare, ayun, napapansin ko na sumisipat siya. Nakikita ko talaga sa gilid ng mga mata ko, nakatingin siya sa akin. Tapos, saka lang siya lumabas nung lumabas na ako. Tapos ayan, sinundan niya pa ako rito. Anong ibig sabihin nun?
Ang dami naman sanang kainan na pwede niyang puntahan, di ba? Bakit dito pa? Bakit yung malapit pa sa akin? Kasi isa lang ang ibig sabihin niyan. Bet niya ako. Kaso, hindi niya alam kung paano ko kikilalanin. Kasi nga, may kasama ko. Mats ka. Ayan, tingnan mo, may dumating na babae. May wedding ring. Baliw ka, hindi mo pala tinignan ang daliri niya, ganon? Kaya siguro nagtatanong siya sa Watsons kasi ayan, binigay niya sa asawa niya. O yan, may gusto pala sa'yo Yan, assume pa. Hindi ko na nakita yung daliri niya, malamang. Isa pa, bakit kahit nga may asawa nagkakagusto sa akin? Malay mo bang nung nakita niya ako, bet niya ako. Kaso yun din ang dahilan kaya hindi niya ako mapormahan. Kasi nga may asawa siya. Hindi ko na kasalanan yun dahil sila naman ang nagkakagusto sa akin, no? Minsan kasi yung mga simpleng pagtatanong, mga simpleng interaction mo sa ibang tao, hindi yung sign na gusto ka nila. Kaya nga may kasabihan na don't assume unless stated. Kasi minsan akala nila yun na yun. Tapos sa ibang tao, hindi naman pala ganun. Malay mo, hindi niya talaga alam. Tapos sakto na ikaw ang nandun. Babae ka, kaya alam mo kung anong magandang bilhin. Normal naman yun kasi ako minsan ganun. Hirap naman pala magtanong, napagkakamalang pang bet ko sila. Tapos niya sa kainan, malamang dito siguro yung gusto ng asawa niya. Kaya huwag kang maging malala na ilusyonada. Okay lang naman maging delulu, pero huwag naman yung ganyang kalala. Umirap lang si Lisha. Pero kahit na ganun palagi ang nangyayari, hindi niya pa rin matanggap na hindi siya gusto ng mga taong inaakala niya na may gusto sa kanya. Naligo sila sa dagat at gumala. Matapos nun, huling araw nang wala silang pasok at nagkita na naman ang magkaibigan. Ang dami na namang kwento ni Lisha. Kasi ano yan, di ba yung sa lugar na yun mga kamag-anak namin. Tapos yung mga naging kababata ko ron. Tapos Holy Week talaga doon kami pumupunta. So ito na nga, unang dating ko pa lang sa akin na sila nakatingin. Nasa likuran ako noon ni na mama Tapos nililingon ako ng mga taong nakakakita sa akin. Tapos napadaan kami sa mga nagbabasketball. Andun nga, ang daming lalaki. Mga pogi pa tapos nakatingin sa akin. Talagang natigilan yung laro nila nun Baka gusto nilang ibato sa iyo yung bola. Che, hindi ganun. Huwag ka muna umepal dyan. Hintayin mo na muna ako matapos magkwento. So ayun na nga, tumigil sila, napatitig talaga sila sa akin Kung nakita mo lang talaga yung reaction nila, akala nila si Angel Locsin yung nasa harapan nila O kaya Julia Barreto, ganun. Kung nagtagal pa kami tapos naabutan namin liga nila, baka ako kunin na muse ng mga yun May isa doon, kababata ko yun. Tapos may gusto talaga yun sa akin. Alam ko yun, mga bata pa lang kami, bet na ako nun Lahat naman ng taong nakikita mo, bet ka? Ito talaga sobrang obvious na magkagusto sa akin. Kasi, di ba, nagkita-kita kami ng mga pinsan ko. Barkada niya yung mga yun So, inuman na yan. Malamang kapag magkakasama kaming magpipinsan, hindi naman maiiwasan ng inuman. Aba, si Kevin, kasama doon kasi barkada ng mga pinsan ko. Nakatingin sa akin, girl. Tapos hindi ko pinansin. Pabebe ako, syempre. Hindi naman ako pwedeng magpakita sa isang tao na alam kong bet niya ako. Tapos lumapit sa akin. Tinapik ako sa balikat. Sabi niya, ang ganda mo naman, Lisha. Dagdag na lang sa kwento yan Sinabi niya nga yun. Hindi naman ako magsisinungaling, no? Ano ka ba? Tapos, ayun na nga. Nagpasalamat lang ako tapos ngiti lang din. Maya-maya nagsabi kung pwedeng tumabi siya sa akin umupo. Ang daming pwede niyang upuan dun Tapos talagang sinasadya niyang dumikit sa akin. Malalaman mo naman yun kapag yung isang tao sinasadya niya talaga yung ginagawa niya o hindi Bakit niya naman sasadyain na halapitan ako o kaya dikitan ako kung ayaw niyang mapansin ko siya? Hindi ko siya ganong kinakausap noon. Kaya siya na mismo yung nagtanong sa akin. Hanggang sa tinanong niya kung single ba ako. Tapos ayun, sabi ko nga, oo. Sabi niya pa, ang ganda ko naman daw para maging single lang. Tapos ayun na, ang dami na niyang pagpapapansin sa akin. Nagtanong pa nga siya kung pwede raw ba na madalas kaming magkita. Kako, kapag nakakabisita lang ako doon sa bahay ni na lolo. Grabe, ang lagkit ng tingin niya sa akin. At hindi pa yun kasi yung mga tropa niya, bet din ako. May isa doon, gwapo at matangkad. Tingin ng tingin sa akin. Kaso, mga mahiyain Buti na lang kahit paano, sanay na akong laging nagugustuhan at nililingon ng mga tao. Ang OA naman ng part na sanay na. Wala nga nanliligaw sa'yo. Hoy, anong wala? Ang galing mo naman. Marami sila, hindi ko lang mabilang kung ilan ba sila.
Ayaw lang kasing umamin ng iba eh. Kasi alam nilang marami silang makakaagaw pagdating sa akin. Okay, sige na nga. Sabi mo yan eh. Nasaan na pala si Clark? Andyan, hinahanap ka nga kanina. Kita mo na? Isa pa yan siya. Nag-chat ba naman sa akin ng I miss you? Meko, tingin nga. I mean, hindi siya direct na I miss you ha. Pero sabi niya, sana raw may pasok na. May pinabili kasi yun sa akin. Kaya naman pala hinahanap ka eh. Baka mamaya ibibigay niya sa jowa niya yung pinapabili niya sa'yo. Over ka talaga mag-assume na gusto ko ng isang tao, no? Maka I miss you ka naman dyan sa interpretasyon mo sa isang bagay. Ganun na rin yun. Alam mo, yung mga lalaki na yan, may mga gusto silang sabihin na hindi nila madirekta. Ganun lang din yung kay Clark. Saka may ibibigay daw siya sa akin. O, kita mo na? Kahit na hindi kami nakikita nung mga wala tayong pasok, naaalala niya pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi lagi niya akong iniisip. Bakit ba iniisip ng lalaki ang babae? Malamang may gusto siya. Kawawa lang siya kasi nagstay na siya sa jowa niya. Habang ako, tinatanaw niya lang sa malayo. Ayaw ko rin naman maging dahilan ng hiwalayan nilang dalawa, no? Pero feeling ko, handa na niyang iwan ang jowa niya kapag sinabi kong gusto ko rin siya. Kaya lang, ayoko mangyari yun. Kasi ako pa yung lalabas na masama nun, kahit na hindi ko naman kasalanan na gustuhin ako. At napakaganda naman talaga niyan. Aba, oo naman. Ako na to eh. Lumipas ang mga oras habang nagtatrabaho sila, panay ang sipat ni Lisha kay Clark na minsan ay napapatingin din sa kanila. Nagsesenyasan sila, tapos bigla na lang silang magtatawanan. Binaliwala lang yon ni Gandara nung una, pero para bang sa mga sumunod na araw, lagi na lang silang ganon. Kaya pinuna na sila ni Gandara. Hoy, nasa trabaho talaga kayo. Saka may jowa yan siya, ha? Ano na naman bang napapansin mo? Ay, wow, talaga bang hindi mo alam kung ano-anong pinaggagawa niyo ni Clark? Tapos ano itong naririnig ko na lalabas kayo, abe? Lalabas nga kami kasi nagpapasama siya sa akin na may bilhin. Feeling ko talaga ito na yun eh. Parang may something na kaming dalawa. Hindi niya palang mapagtapat sa akin yung nararamdaman niya. Pero alam ko na meron na. Gusto mo ba maging kabit? Break na sila ng jowa niya nung nakaraan pa. Huray ko dyan, naniwala ka naman doon. At bakit hindi? Kino-comfort ko nga siya eh. Kasi alam ko na nasasaktan siya sa ginawa sa kanya ng ex niya. Kita mo na, ako lang pinagkakatiwalaan niya. Kasi hindi niya sinabi sa kahit na sino sa inyo na hiwalay na sila. Nagpapapaniwala ako sa ganyan. Hindi sana sobrang lugmok niyan kung totoo man na hiwalay na sila, no? Baka may tampuhan lang sila. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Clark. May dala pa itong inumin. Para sa'yo, madam. Naalala ko kasi na gusto mo yan eh. O sige, balik na ako sa pwesto ko. Kilig na kilig si Lisha habang nakatingin sa inumin na inabot sa kanya ni Clark. Napapailing na lang ang kanyang kaibigan. Kaya hinayaan na lang siya sa pantasya na ayaw naman niyang makaalis. Ilang linggo pa ang lumipas. Hindi lang si Clark ang laging hinaharot ni Lisha. Kasama na rin ang kung sino mang tao na iniisip niyang may gusto sa kanya. Kasama na rin ang mga hindi niya kilala. Minsan pa, isinama siya ni Gandara sa isang handaan kung saan naroon ang mga kapatid ni Gandara. May ipinakilala rin sa kanila na bagong nobyo ng kapatid ni Gandara. May gusto sa akin yung jowa ng kapatid mo. Sabi ko sa'yo eh, kaya ayoko sumama. Baka mamaya niyan mag-away pa sila dahil lang sa akin. Sino na naman? Ayan o, yung jowa ni Karil. Shoota ka? Lahat na lang? Pati ba naman yan? Kanina pa kasi yan kakaiba yung tingin sa akin. Nakita ko talaga siya. Nung pinakilala pa lang siya sa atin eh, kakaiba na siyang tumingin sa akin. As in talaga. Tapos ngumiti siya nung napadaan ako sa harapan nila. Parang gusto niya akong kausapin. Kaso lang, andyan kasi yung kapatid mo. Hindi ka na talaga nahihiya, no? Bakit naman ako mahihiya? Wala naman akong ginagawang masama. Kapatid ko yung jowa. Kasalanan ko pa ba ngayon na nagkakagusto sila sa akin? Ay, ewan ko sa'yo. Ganyan lang talaga tumingin yan. Kasi kakaiba yung mata niya. Tingnan mo nga kung tumingin siya sa tatay namin. Ganyan din sa sinasabi mo. Huwag mo sabihin na may gusto rin siya sa tatay namin. Alam mo kung ano kasi problema sa'yo? Ang hilig mo mag-assume. Puro na lang kung anong nakikita mo. Sana man labo yung mata mo ng bongga para wala kang makita sa paligid ng ikaka-assume mo. Hoy, bakla ka! Grabe ka naman kumanumpa sa akin. Para namang gigil na gigil ka dyan. Sa nakakainis naman kasi talaga yung ganyan. Inggit ka lang kamo. Masama pa naman ang nanunumpa ng tao. Masama rin naman mag-assume. Hindi natapos ang pagtatalo ng dalawa. Pero kahit na ganon ay magkaibigan pa rin naman sila.
Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo. Nagkakamabutihan na sina Clark at Lisha. Kaya minsan, inaya ni Clark ang dalaga pero sumama si Gandara. Kaya naman inis na inis din si Lisha. Bakit sumama ka pa? Paano naman makakapagtapat sa akin yung si Clark? Ano yung magtatapat niya sa'yo? Kung ako sa'yo, te, umiwas ka na. Masama ng kutob ko. Pinapaasa ka lang yan. Tapos ikaw naman, tanga-tangahan. Hindi ka niyan gusto. Ang gusto niya yung ginagawa mo sa kanya. Nililibre mo na siya, tapos binibigyan mo pa ng mga regalo na hindi naman dapat. Kaya ano naman sa'yo? Pera ko naman yon. Saka pinapakita ko sa kanya na deserving ako, na ako ang soulmate niya. Kaya nga ayoko maging assuming ka. Kasi masasaktan ka na, magagamit ka pa. Huwag mo nga akong pakialaman. Huwag ka na sumunod sa amin ha. Hayaan mo kaming dalawa. Talagang pinigilan ni Lisha ang kaibigan niyang sumama sa kanilang dalawa ni Clark. Pero matigas din si Gandara, kaya sunod siya ng sunod. Kada gagasto si Lisha para sa lalaking gusto nito, si Gandara ang pumipigil. Kaya nahiya na lang ang binata. Maaga rin silang umuwi. Sa inis ni Lisha, nagpunta na lang siya ng bar para mag-inom kasama ang mga pinsan niya. Naiinis naman kasi ako. Paano ba naman, chance ko na yun magka-jowa? Baka naiinggit lang yung kaibigan ko na yun, no? Ako kasi sikat ako sa amin eh. Sa office o kahit na saang lugar ako magpunta. Gaya ngayon, ang daming nakatingin na lalaki sa akin. Ang daming gustong dumikit at kumilala sa akin. Hindi ko naman kasalanan na gustuhin akong tao, di ba? Pinagaang na lang ng mga kaibigan niya ang kanyang kalooban. Sinabayan siya sa pagiging ilusyonada niya para lang hindi madagdagan ang pagsamaan ng kanyang loob. Simula rin ang mga araw na yon, huminto na si Clark na maglalapit kay Lisha at ang hindi alam ng dalaga ay pinagsabihan na pala ito ni Gandara. Lalo na noong nalaman nitong hindi naman sila hiwalay ng kanyang nobya. Ginagamit niya lang si Lisha para sa kagustuhan niyang makatipid kapag nililibre siya ng pagkain. Umiiwas sa akin si Clark ah. Buti naman. Baka sobrang napofall na siya sa akin, ano? Baka ka mo nakukonsensya na siya kasi may jowa siya. Hindi naman sila hiwalay. Nagkabalikan lang siguro. Baka akala niya wala na siyang chance sa akin. Kaya bumalik na lang siya sa ex niya. Kasi naman, iniisip niyang sobrang taas kong tao na mahirap maabot. Kaya malamang, babalik siya dun sa taong ibinaba niya ang standards niya. Kasi hindi niya masyadong maabot yung akin. Saka nakikita ko na nasasaktan siya. Nahihirapan siyang tanawin na lang ako sa malayo. Na baka gusto niya akong makuha. Kaso nag-aalangan siya. Kasi nanliligaw rin sa akin si Joshua. Sino na naman yan? Yung IT. Baka si Joshua. O kung sino man siya. Paano mo naman nasabi na gusto ka nun? Nung nagpagawa kasi ako ng PC ko sa kanya, nag-smile siya sa akin. Tapos ang sabi niya lang, aayusin niya agad yung PC ko at uunahin yon kaysa sa mga naunang nagpagawa sa kanya. Tapos, siya pa naghatid nun pabalik sa table ko. Tapos nagtatanong siya sa akin kung kumusta ang trabaho. Mga ganong bagay, narinig yun ni Clark. Baka bigla siyang nagselos, no? Tapos lagi ko pang nakakasabay sa elevator yung IT na yun. Tapos, nagsasmile siya sa akin. Tapos, kapag nakikita kami, tinatanong niya kung okay na ba yung PC ko. Sabi ko, okay naman na. Kapag may problema raw, sabihan ko lang siya. Ganun. Oh, di ayos naman pala. Alam ko single yun eh. Pero kung may gusto nga siya sa'yo, hayaan mo naman ligaw ng totoo. Hindi pa ba yun panliligaw? Te, paano ba ang ligaw na inaasahan mo? Paano ka ba ligawan ng mga naging jowa mo noon? Huwag mo sabihin na ikaw pa nanliligaw sa kanila. Basta alam ko, grabe sila mag-effort sa akin. Basta masasabi ko lang sa'yo, lagi mong obserbahan ng mga tao sa paligid mo, hindi para mag-assume ha? Hindi rin naman ako mag-a-assume kung hindi sila nagbibigay ng ikaka-assume ko. Hindi rin. Kasi minsan bigla mo na lang iniisip na gusto ka ng isang tao. O nga pala, may team building tayo ha. Ready na ako dyan. Alam ko naman na maraming magkakagusto sa akin yan. Baka yung mga may crush sa akin, excited na sila kasi makikita na ulit nila ako. Mabibigyan ko na naman sila ng motivation para magpatuloy sa trabaho at sa buhay nila. La, yun na naman siya. Sige na nga, bahala ka na dyan mag-isip ng kung anong gusto mong isipin. Ano ka ba? Ako kaya yung klase ng tao na hindi basta nag-a-assume. Hindi ako yung tipo ng tao na basta nagbibigay ng ibig sabihin sa mga nakikita ko at sa mga kilos ng mga tao sa paligid ko. Kaya ako naman yung napapansin kasi nga, ramdam ko na talaga yun. Madalas naman na nagkakatotoo yun ah. Hindi ko naman yun basta pinulot sa hangin, no? Alam mo,
Malalaman mo yan kung interesado ang isang tao sa'yo. Nasa pagtingin, sa kilos, sa ginagawa nila. Iba naman kasi ang mga babae sa kasagaya mong gustong maging babae. Iba yung instinct namin. Kaya kapag sinabi kong gusto ko ng isang lalaki, totoo yun at hindi yun haka-haka lang. Oo na, sige na. Huwag ka na magalit sa akin. Natatawa na lang si Gandara sa pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas, hinahayaan na lang ni Gandara si Lisha. Hanggang sa isang araw, habang nasa labas sila, may nakita na naman si Lisha na isang lalaki na sinasabi niyang kanina pa nakatingin sa kanya. Aray! Napuwing pa yata ako! Ayan, lingon ka na lingon kung saan-saan eh. Sino naman ba kasi tinitignan mo dyan? Yung lalaki kasi dun. Kanina pa yun nakatingin sa akin. Bet ako nun eh. Ayan oh. Teka, hindi ko gaanong makita at ang kati ng mga mata ko. Nanlalabo rin sa kakukuskus ko. Basta, yung lalaki na nakaupo dun sa bandang dulo. Baliw ka, bulag yun eh. Paano ko naman makikita? Ayan nga, o nangangapa siya. May hawak pang, ano ba tawag dyan sa stick na pangkapaan nila kapag naglalakad? O ayan, may umaalalay pa sa kanya oh. Kaloka ka naman, girl. Kaya siguro nakatitig sa'yo. Kasi isang direksyon lang yung tinitingnan niya. Kasi wala nga siyang makita. Bulag! Imbento ka na naman. Hindi ko kasi makita at ang labo ng mata ko sa malayuan. Ang sakit naman ng puwing ko. Wala na, ayan na, umalis na sila. Anak niya yata yung kasama niya eh. Ewan ko sa'yo, be. Lahat na lang. Oh, huwag mong kuskusin yung mata mo. Bahala ka dyan. Sakit na sakit si Lisha sa mata niya. Kaya nung pinatakan niya yon kahit na paano ay nawala ang pagkapuwing. Pero apektado ang paningin niya, lalo na kapag sa malayo. Nahihilo rin siya kapag tinititigan niya ang mga tao. Hindi niya kasi alam kung sa kanya ba nakatingin o hindi. Halos isang linggo na ganon, kaya naisipan na niyang magpatingin ng mga mata. Bukas na lang siguro. Wala naman tayong pasok eh. Sasamahan mo ba ako? Hindi Kerit eh, aalis ako bukas. May lakad kami ng mga sisi ko eh. What time ba kung sakali? Para naman matignan ko kung masasamahan kita. Hindi na. Siguro kaya ko na yan. Sa EO naman ako papatingin eh. Baka kailangan ko na rin magsalamin ano? Ay, update mo na lang ako, te. Sana naman yung update tungkol sa mata mo, no? Hindi tungkol sa magiging bet ka na magtitingin ng mata mo. O sige, gogora na mi, babush. Naiwan sa opisina si Lisha dahil may kailangan siyang tapusin. Nanakit kasi ang mata niya kanina kaya hindi niya natapos ang report niya. Nung umalis na ang lahat, napansin niyang naroon pa si Clark. May tinatapos lang din si Clark. Pero ang ibig sabihin nun kay Lisha, sinadya ng binata na hintayin siya para sabayan siyang umuwi. Hindi nga siya napansin ito. Nakita na lang siya nung tumayo siya para umuwi na. Madam Ganda, sabay na tayo. Ngayon ka lang din pala uuwi. Siyempre, hindi naman kita pwedeng iwan, di ba? We, sinadya mo talaga na maghintay sa akin? Ano pa ba? Malamang hihintayin kita. Ano, diretso uwi ka na ba? Ayaw mo bang kumain muna tayo? Inaaya mo akong lumabas? Eh, kung hindi ka lang naman busy, di ba? Parang ang sarap kumain ng pares, no? Lalo na may kasama kang kapares. Loko ka? Sige, totally wala pa naman akong luto sa bahay. Pang dinner ko na rin. Dahil naghintay ka sa akin, ako naman lilibre sa'yo. Nakalibre na naman si Clark ng pagkain bago siya umuwi. Si Lisha naman ay ngiting-ngiti hanggang sa makauwi siya. Dahil hindi siya makatulog sa kilig, tinawagan niya ang isa sa mga pinsan niya para magkwento. Ano sa tingin mo? Totoo naman ang hinala ko na may gusto sa akin yun, di ba? Hindi naman sa pagiging delulu. Kita mo ikaw ba naman hihintayin ka ng isang lalaki na umuwi, tapos nag-aalala pa kung kumain ka na ba? Tama naman hinala ko, di ba? Bet niya ako. Ayoko lang sabihin sa iba kasi alam mo naman na maraming tao ang hindi natutuwa kapag ganitong usapan. Kinikilig nga ako tapos lagi pag nakasmile sa akin. Sinabayan na lang siya ng kanyang pinsan at sinabi na minsan daw talagang nahihiya ang mga lalaki na ipakita ang totoo nilang nararamdaman. Kaya buong magdamag hanggang madaling araw ay gising pa rin si Lisha. Kinabukasan, puyat na puyat ang mga mata niya kaya hindi siya nakapagpatingin para sa salamin niya. Kasabay din nun na mas lalong nanlalabo ang paningin niya. May punto pa na parang may nakaharang na puti, kaya aninag lang ang nakikita niya sa paligid niya. Nung pinatingin niya naman ito, parang ang payo lang sa kanya ay ang pahingahin ang mga mata niya dahil maaaring nasosobrahan lang din siya sa pagtitig sa laptop.
Nung araw na pwede na siyang magpasalamin, hindi pa rin nakatulong ang grado para luminaw ang paningin niya. Ano bang nararamdaman mo? Try mo kaya munang lumayo ng tingin sa monitor. Hindi naman masakit, pero kapag tumitig ako, ang labo ng mata ko. Pero kapag nasa monitor ka nakatingin, Okay naman, hindi siya okay kapag titingin ako sa malayo. ano ba tinitingnan mo sa malayo? Basta, yung mga tao. Si Clark na naman? Huwag mo na lang kasing tingnan para hindi lumabo mata mo. O kung sino mang tao nasa paligid mo. Hayaan mo na muna para naman hindi manakit siyang mata mo at hindi lumabo. Ano? Alangan namang hindi ako titingin sa mga tao sa paligid ko. Paano ko naman makikita yung ginagawa nila? Paano ko naman makikilala kung sino ba sa kanila yung may gusto sa akin? Huwag mong tignan, ganun lang yung kadali eh. Paano ko naman sila dititingnan? Nararamdaman kong tinititigan nila ako. Wala naman nakatitig sa'yo kahit ngayon, te. Meron kaya, hindi ko lang maaninag. Ayan oh, si Peter, nakatingin sa akin yan palagi eh. Tulad niyan, ramdam ko na sa akin siya nakatitig. Hindi siya nakatingin sa'yo, huy! Nakatingin siya sa PC niya. Nakaharap lang talaga sa'yo yung pwesto niya pero hindi kanya tinitignan. Maniwala ka sa akin, te. Ako mismo nakakakita ni hindi umaalis ang tingin ng mga tao sa PC nila, oh. Kahit si Clark, hindi ka sinisipat eh. Malabo na yung mata mo. Akala mo lahat na nakaharap sa'yo, tinititigan ka. Kaya ganyan siguro para hindi mo napansinin ang paligid mo. Hindi ka na lang mag-focus sa trabaho mo. Tapos kung may gusto man sila sa'yo, hintayin mong silang magparamdam. Hindi yung ikaw ang nag-assume. Hindi ka lang nagsasabi ng totoo, no? Tingnan mo nga lahat sila nakatingin sa akin. Ako yung inspirasyon nila sa trabaho nila. Wow grabing ambag mo sa kumpanyang ito. Kahit ay itanong mo pa sa kanila, ah. Okay, sige, sabi mo yan eh. Ikaw na yan, kaya paano naman ako kukontra, di ba? Hinayaan na nga lang ni Gandara ang kanyang kaibigan. Ilang linggo ang lumipas, sumapit na rin ang pinakahihintay nilang team building. Masaya si Lisha dahil pakiramdam niya, siya na naman ang magiging bida. Siya ang inaabangan na makita ng mga katrabaho niya. Kaya nung dumating siya ron, pakiramdam niya, sa kanya na naman nakatingin ang karamihan ng mga lalaki. 2 araw sila sa pupuntahan nilang isla. Masaya naman, may mga nagiging kakampi na lalaki si Lisha sa mga laro nila. Nung nagpapahinga na sila, may isang katrabaho sila na nagbigay sa kanya ng payong para daw hindi siya mainitan dahil papunta sa pwesto nila ang araw. Nakita mo na? Matagal na akong gusto niya ni. Lahat naman may gusto sa'yo eh. Kasi, bakit ako lang yung binigyan niya ng payong, di ba? Dapat lahat tayo rito. Kaso, mas inalala niya ako. Kasi nga naman, kapag nainitan ako, baka mahirapan ako rito. Tapos, way niya na rin yun para naman kahit na paano, mapansin ko siya. Aray, ang sakit naman ng sinag ng araw sa mata ko. Nanlalabo na naman. Iwasan mo naman kasi magtitingin kung saan-saan. Sabi ko sa'yo, magsuot ka na ng salamin mo para hindi ka mapuwing. Ang tigas naman kasi ng ulo mo. Hindi naman mahangin eh. Ikaw ang mahangin. Alam mo kung ako sa'yo, tigilan mo ng titigan ng mga tao para naman mapahinga mata mo. Baka sa susunod yan, hindi ka na talaga makakita. Ayan ka na naman sa mga sinasabi mo. Alam mong masama yan. Kaya siguro hindi na ako gaanong makatitig sa mga tao kasi sinumpa mo ko. Ako na naman may kasalanan. Saan ang lalabo naman ng mata mo kakasipat ng mga tao sa paligid mo? Kasi naman ikaw yung nanumpa sa akin nun, di ba? Naalala ko lang. Hindi naman totoong sumpa, no? Saka kung totoo man yun, edi sorry na. Hindi ko naman sadya. Nasabi ko lang yun kasi naman lahat na lang kailangan mapansin mong may gusto sa'yo na pwede naman sanang wala lang. Habang nag-uusap ang magkaibigan, may isang babae na lumapit kay Lisha. Nakipag-usap lang ito saglit. Mga konting tawanan. Matapos nun ay umalis ulit dahil tinawag ng isa pa niyang kaibigan. Lesbian yun Alam ko. Bet din ako nun. Tingnan mo, nakalimutan na natin pag-usapan yung kanina sa sumpa. Dinagdagan mo na naman yung pag-assume mo. Hindi yun pang assume. Kasi kung nakita mo lang kanina kung paano siya ngumiti at tumingin sa akin. Nakita mo ba? Nakapikit ka kasi ang sakit na mata mo. Hindi ko nga nakita. Pero naramdaman ko naman. Hindi kasi lahat nakikita ng mata ha. Minsan nararamdaman din yan. Oh, ano na naman ang naramdaman mo? Na ang saya niya nung kausap ako. Matagal na yun may gusto sa akin. Alam ko yun kasi nga, dati noon binibigyan pa ako noon ng pagkain. Tapos nagbibigay yun ng discount sa akin sa pa-order niya. Kaso hindi ko siya bet kasi babae siya. Kaya siguro medyo umiiwas na rin siya sa akin kasi nga ganun. Basta ako, alam ko sa sarili ko kapag may gusto sa akin ng isang tao. Kasi ako, kaya ko talaga magkagusto sa akin kahit anong gender.
Kahit nga ikaw may gusto ka sa akin. La, baliw ka ba? Magkaibigan lang tayo, hoy. Mandiri ka naman. Never ko naisip sa buong buhay kung magkakagusto ko sa isang babae. Tapos ang gaya mo pa. Malamang, gusto mo laging lumalayo sa akin yung mga nagkakagusto sa akin, di ba? Anong ibig sabihin nun? Ayaw mong lumalapit sa akin dahil nagsiselos ka. Pero sorry kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Kung may iba kang ibig sabihin sa mga ginagawa mong ganito, wag mo nang ituloy ha. Kasi ayoko sa'yo. Magkaibigan lang tayo. Kilabutan ko naman, be. Pati pala ako na paginalaan mo pa, ha? Ayos ka rin, Hindi kita pinipigilan na mag-assume dahil gusto kita. Pinipigilan kita kasi nga naaawa ako sa'yo. Kapag nasaktan ka dahil hindi naman totoong iniisip mo, sa akin ka pa rin naman lalapit, di ba? Friendly tayo, kaya ayoko napapahiya ka. Hindi dahil may gusto ko sa'yo, no? Muli na naman na nakikita mo. Wala ka na nga makita. Grabe! Aray, ang sakit ng mata ko! O, kita mo na? Kada sasakit ang mata ni Lisha, lumalabo ito. Kaya ang dapat niyang iwasan ay ang pagtitig talaga sa mga tao. Dahil yon ang nakakadagdag ng sakit ng kanyang mata. Pero yun naman ang bagay na hindi niya kayang iwasan. Nagpatuloy na ganon ang nangyayari sa kanya. Kaya hirap na hirap siya. Papalit-palit siya ng salamin at umabot sa punto na gusto niyang magpa-opera ng mata. Pero natatakot siya kaya hindi niya ginagawa. Wala na kasi siyang maaninag na mukha ng tao. Kahit nakaharap niya lang ito. Para siyang nakikipag-usap sa walang muka. Pero nakikita naman niya ang ilang mga bagay na nasa harap niya. Nakakapagbasa pa rin naman siya. Kaya hindi niya alam kung ano ba ang problema. Isang araw, naabutan siya ni Gandara na nakatulala lang. Masakit mata mo? Ayan, natutulala ka na naman kung saan-saan. Hindi naman masakit ngayon. Saka, may iniisip ako. Ano naman yon? Ang hirap pala maging maganda, no? I mean, kinaiinggitan ako. Gaya ngayon, parang may sumpa nga ako kasi ang daming naiinggit sa akin na may gusto yung mga tao sa akin. Parang kahit na sino pwede ako magustuhan. Hindi ko naman kasalanan tong ganito Nakakapagod din kayang magustuhan lagi ng mga taong nakakausap o nakakakita sa akin. Simple lang naman ako Gusto ko lang din naman magkaroon ng tahimik na buhay. Para namang kasalanan ko pa ngayon na maganda ko. Na ang bilis kong maka-attract ng tao. Be, seryoso na ba itong usapan na to? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro, ha? Ito hindi ko to sasabihin sa'yo para masaktan ka. Oo, nandun na tayo sa maganda ka naman talaga. Sige na. Okay na may confidence ka na maganda ka. Pero naman kasi, beshi ko, napapa-over ka naman sa confidence Sana naman matutunan mo na hindi lahat ng ginagawa ng mga tao sa paligid mo may ibig sabihin, ha? Hindi lahat na mabait sa'yo gusto ka. Hindi lahat ng umingiti sa'yo bet ka. Hindi lahat ng nagbibigay sa'yo nililigawan ka. Kung totoo man na gusto ka nila, hintayin mo may sabihin sila kasabay ng gawa. Huwag mo unahan ang kwento sa sarili mo na binigyan mo na agad ng label ang isang bagay. Basta, yun kasi ang alam ko. Saka hindi naman talaga ako magsasabi kung... ang sakit naman. Aray ko. Nananakit na naman ang mata ko. Aray ko. Ow! Hindi na naman mapakali ang dalaga sa pagkirot ng kanyang mata. Nadadamay kasi ang kanyang ulo dahil sumasakit ito. Kaya umuwi na muna siya noon dahil alam niyang hindi siya makakapagtrabaho kung laging ganun lang ang mararamdaman niya buong araw. Malaki rin ang naging pagbabago sa kanyang buhay at trabaho. Lalo na at minsan, kailangan niyang manatili lang sa bahay nila. Mabuti na lang at napapakiusapan pa ang kanilang amo at natatapos naman niya ang mga report na kailangan niyang maipasa. Lumala ang panlalabo ng mga mata niya. Kaya nag-isip na lang din ng paraan ang kaibigan niya kung paano nila mareresolba ang misteryo ng sakit ni Lisha na hindi basta maaagapan ng mga doktor. Isang beses, habang nasa trabaho sila, Sa may albularyo, may nakita na ako ito, Tingnan mo. Ay, wag na. Baka mamaya hindi ka na naman makapag-work. Ito siya. Pwede tayo magpunta sa kanya. Kaso lang, kada Friday lang daw siya pwede. Totoo ba yan? Te, wala kang choice kung di maniwala. Bahala ka. Kung gusto mong gumaling, sa albularyo naman tayo lalapit. Ayoko niyan. Baka magkagusto pa sa akin yan Be, kahit engkanto, hindi ka bet. Sa Friday, mag-file ako ng leave, Sasamahan na lang kita. Kung hindi mo ako crush, bakit ganyan ka? What if suntukin ko na lang yung mata mo? Tinutulungan ka na nga
Kasi nakukonsensya rin ako na what if dahil doon sa sumpa ko sa'yo kaya ka nagkakaganyan. Para at least malilinis ko na konsensya ko. Hindi dahil sa gusto kita ha, kundi ayoko makonsensya. Assuming talaga to. Kanina, nilapitan ako ni Clark eh. Oh, ano na namang ginawa niya? Binigyan niya lang ako ng pagkain. Tapos sabi niya, sana gumaling na ako. Sabi niya rin, sana nakikita ko na ulit siya kung paano niya ako tingnan. Kung paano siya maging masaya kapag nakikita niya ako. Kung paano niya ilabas ang dimples niya kapag nakasmile siya. Kasi nga, masaya siya nakausap niya ako. Mga ganung bagay. Nakakakilig nga eh. Kita mo na, kung hindi ako gusto ng taong yun, anong ibig sabihin nun ha? Pinapaasa ka niya kasi alam niyang bet mo siya. Hindi ka niya bet, ikaw ang may bet sa kanya. Yan ang isa sa sinasabi ko sa iyo eh, na huwag ka magpapahalata sa mga lalaki na bet mo sila kasi sasamantalayin ka nila. Ikaw kasi halata sa iyo na ang dali mo maloko. Pakitaan ka lang ng konting landi, bigay na bigay ka naman. Kaya ayan, gagamitin ka lang. Hindi naman siya ganun. Kilala ko siya. Kilala mo? Ay talaga ba? Wala pa yung isang taong dito sa kumpanya. Kung kilala mo yan, alam mo may jowa siya tapos ganyan siya sa ibang babae. What more pa dun sa iba pang ganyang katanga sa'yo na madaling utuin? Hay, ayoko ng stress, bahala ka dyan. Basta sa Friday na lang tayo magkakaalaman kung ano ba nangyayari sa'yo. Para malaman ko rin kung makukonsensya ba ako o ano. Nagpatuloy ang kanilang trabaho. Kinabukasan, hindi nakapasok sa trabaho si Gandara dahil sumakit ang kanyang tiyan. Kaya ang madalas nakasama ni Lisha ay si Clark na inuutulang din naman siya. Madam, ikaw na lang magbayad nito ha. Ilibre mo na sa akin. Total, inalalaya naman kita eh. Sige, okay lang. Ano ka ba? Magkano lang naman yan? Medyo sumasakit lang talaga mata ko eh. Pinipilit ko kasing aninagin ka. Gusto mo makita ang mga ngiti ko habang nakatitig ako sa'yo? Alam mo, iba kasi talaga ang feeling ko kapag kasama kita eh. Kung alam mo lang. Huy! Huwag ka nga dyan! Oo nga madam, kung alam mo lang na araw-araw ka nagiging maganda sa paningin ko. Paano naman yung jowa mo niyan? Medyo nagkakalabuan na kami nun eh. Medyo magulo na kasi. Sa schedule namin sa work, hindi na kami nagkikita. Kapag nag-uusap kami, topakin siya. Oh, kawawa ka naman. Bakit naman inaaway ka pa nun? Kaya nga eh. Tapos kapag magkasama kami, iba ng feeling ko. Hindi ko na siya ganun kamahal. Eh, siguro mahal ko pa siya pero bawas na. Hindi na ako excited makita siya. Sa totoo lang, mas excited pa nga akong makita ka eh. Kaya nga, lagi akong nasa work eh. Talaga ba? Sana naman makakita na ulit ako, no? Para naman makita na ulit kita. Gusto ko yung malinaw na. Ang gwapo mo pa naman, lalo na kapag ngumingiti. Hayaan mo, mangyayari din yun. Tara, uwi na tayo. Ito na pala yung wallet mo. Dalang-dala si Lisha ng mga salitang sinasabi sa kanya ni Clark. Hanggang sa nakauwi na siya sa bahay nila, doon niya lang nalaman na kulang na ang laman ng wallet niya. Akala niya nung una ay nahulog yon nung nagbabayad siya sa jeep. Pero ang hindi niya alam, kada lalabas sila ni Clark at siya ang pinagbabayad, kumukupit ito ng pera sa kanya. Dinadala lang talaga siya sa mga kwento nito at sa mga pahiwatig na kunwari ay gusto siya. Pero hindi naman niya dinidirekta. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga araw, sumapit na ang Biyernes kung saan sila pupunta sa albularyo. Bet ako ng albularyo, be. Nakakagulat ka naman dyan. Huy, marinig ka talaga dyan. Hindi. Tangik, hindi ako nagbibiro. Ano na naman ba yun? Kasi ano siya sa akin, sobrang caring niya. Alam mo yung inalalayan niya pa akong umupo kanina. Tapos ang lambing niyang magsalita. Tapos basta, ramdam ko talaga, be. Hindi ko makita mukha niya pero parang matanda na siya eh. Nakakatakot naman to. Huwag mo kong iiwan dito ha. Baka mamaya gayumahin ako niyan eh. Kaya wala akong yan. Uwi na Yes. Mahimik ka nga dyan. Huli mo na naman ang inis ko. Pati ba naman yung lolo pag hihinalaan mo? Maya ka naman, huy. Kawawa naman yung tao. Tutulungan ka na nga lang eh. Kaya lalong lumalala yung mysterious sa sakit mo eh. Kasi ganyan ka. Kaloka ka. Maya-maya lang ay sinabi sa kanila ng albularyo na hindi nga raw normal ang sakit ni Lisha. Tinanong pa kung may nakapagbitaw raw ba ng masamang salita sa dalaga at doon na umamin si Gandara. Sinabi niyang hindi niya naman daw sinasadya yun, pero ang sabi niya rin, minsan daw sa mga taong nasusumpa niya ng hindi sadya ay nagkakatotoo. Doon na rin nabigyan ng linaw ang lahat. At tunay nga na dala ng sumpa ang sakit ni Lisha.
Kaya kahit na hindi pa nakakapagpaliwanag ang albularyo, pinangunahan na ng galit ng dalaga. Inis na inis siya sa kanyang kaibigan. Kaya nga nandito na tayo para mapag-usapan na natin itong ganito, di ba? Ang kulit mo naman kasi. Hindi mo muna hintayin yung sasabihin kung paano nga natin matatanggal ang sumpa. Kung alam mo lang kung paano ako nahirapan. Bakit kasi ako pang sinumpa mo? Inggitera ka kasi. Alam mo mas maganda ako sa'yo na mas maraming nagkakagusto. Hindi ko nga sinasadya, di ba? Nadala lang ako sa inis ko, kaya nga nagsorry ako at ginagawa ko ng paraan kung paano ko ayusin yung mali ko. Ang problema kasi sa'yo, hindi ka marunong makinig eh. Mali lang nga ako, alam ko na yun. Pero hindi ko naman di masasabi yung mga ganong salita kung inayos mo rin naman ang sarili mo, di ba? Gawan mo ng paraan para bumalik ang linaw ng paningin ko. Pagkatapos nito, huwag na tayong mag-usap na dalawa. Agad naman ding umalis noon si Lisha. Hindi naman mahirap sa kanya yon dahil hindi naman siya bulag. Malabo lang talaga ang mga mata niya, lalo na kung mukha ng tao ang titingnan niya. Si Gandara naman ay nanatili sa lugar ng albularyo para malaman kung anong pwedeng gawin. Doon na lang sumagawa ng orasyon ang albularyo. Kasabay naman noon ay binigyan siya ng isang bote na naglalaman ng tila ba tubig na may orasyon. Ipapatak daw yon sa mga mata ni Lisha 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos noon, unti-unti na raw babalik ang linaw ng mga mata nito. Kaya yun na lang ang pag-asa nila. Kinabukasan, nung nagkita silang magkaibigan, naiinis pa rin si Lisha dahil nga sa naisumpa siya ni Gandara. Sorry na sa nasabi ko. Hindi ko naman talaga sadya yun. Nadala lang ako sa emosyon ko. Kaya mo, hindi na ako magsasabi ulit ng ganon. Mananahimik na lang ako pag meron kang sinasabi na hindi ko gusto. Yun naman ang dapat. Hayaan mo kasi ako eh. Dahil kung anong nakikita at nararamdaman ko, yun naman ang totoo. Wala akong paki sa sinasabi niyong assuming ako. Kasi kung gusto naman ako ng mga tao, eh ano naman, di ba? Oo na, basta gawin mo na lang yung sinasabi ng albularyo sa'yo. Walang palya yan ha. Gawin mo sunod-sunod na araw. Ginagawa naman yon ni Lisha at may napapansin siyang pagbabago. At sa mga araw din na lumilipas, hindi na sila gaanong nagkakausap na magkaibigan. Hindi na sila lumalabas na dalawa lang sila dahil ang lagi ng kasama ni Lisha ay si Clark. Hindi na pinagsasabihan ni Gandara ang kanyang kaibigan, lalo na kapag nagkukwento ito ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang pagiging ilusyonada. Pinipigilan na lang kasi ni Gandara ang kanyang sarili, lalo na at baka may masabi na naman siyang makakaapekto sa kanyang kaibigan. Lumipas ang 7 araw. Naubos na ang pamatak sa mata ni Lisha, pero hindi pa rin nagiging malinaw ang paningin niya. Hindi pa klaro yung paningin ko. Baka kulang pa yung pamatak. Pwede ba tayo ulit humingi dun sa lolo na albularyo? Di na raw eh. Sabi niya kasi sa akin, 7 days lang daw talaga yan. Ganon? Eh paano na kaya to? Baka naapektuhan na talaga ang mata ko, no? Baka ganito na talaga kalabo. Magpapasalamin na lang siguro ako. Baka nga. May sasabihin pala ako. May bagong employee pala dun sa kina Julie. Lalaki na matangkad. Hindi ko alam. Sino ba yun? Ah, baka yung pinsan ni Clarissa? Yung parang tisoy na kulot ang buhok, yung ba? Oo, yun nga. Pinsan pala yun ni Clarissa. Hindi ko pa nakita kasi. Alam mo bang beta ko noon? Ilang beses ko na yun laging nakakasabay sa elevator eh. Tapos hindi siya makatingin ng maayos sa akin. Pero kapag naman hindi ko siya tinitingnan, nakikita ko na sinisipat ako. Nabalitaan ko nga rin na tinatanong daw nun yung pangalan ko. Baka nung nakita ko noon nagkagusto siya sa akin. Kaso kasi, hindi pwede ngayon. Iba na yung binigyan ko ng chance na ligawan ako. Kasi lagi na kaming nagde-date ni Clark. Nakipaghiwalay na yun sa jowa niya. As in, totoo na hiwalay na sila. Nakita ko mismo yung post ng babae. Ah, okay. Ang OA mo naman mag-react? Ganyan lang talaga? Ano bang gusto mo? Ulit-ulit lang naman ang usapan natin eh. Tsaka baka mamaya niyan may masabi na naman ako, baka biglang sumama ang loob mo sa akin. O baka mauwi pa sa panunumpa na naman. Hindi ka naman matatauhan sa salita eh. Tsaka nasumpa ka na nga, naparusahan ka na, hindi ka pa rin nagbabago. Baka wala na talagang pag-asa. Bakit ko pasasayangin ang oras ko sa iyo? OA mo naman? Hayaan mo, babalitaan na lang kita kapag naging kami na ni Clark ha. Baka sa susunod kasi niyan, aamin na siya sa akin. Ramdam ko na kasi lagi na niya akong inaaya lumabas. Lagi niya akong hinihintay na umuwi. Ganun yun, di ba? Lalo na kapag may gusto sa'yo ang isang lalaki, gagawa at gagawa siya ng effort para lang makasama ka niya. Ganun ang nakikita ko kasi kay Clark eh. Hindi na kumibo si Gandara.
Hinayaan na lang niya ang kaibigan niya na magsalita. Dahil tama naman siya. Walang salita ng sino man o parusa ng sumpa ang magpapalinaw ng mata ni Lisha na hindi lahat ng nakikita niya ay may ibig sabihin. Kaya kung may ibang bagay na magbibigay ng pagkatuto rito, baka mismong si Lisha ang makakadiskubre nun. Isang araw, wala silang pasok sa trabaho kaya lumabas sina Clark at Lisha. Kumain sila sa labas na sagot ni Lisha dahil lang sabi niya magpapasama lang siya kay Clark na magpasukat ng salamin. Matapos nun, konting gala na lahat ay si Lisha ang may sagot. May mga nakikita rin siyang mga kalalakihan na akala niya may gusto sa kanya. Mga napapatingin lang ng ilang segundo, ang inaakala niya mahal na siya ng mga yon at sinasabi na ang swerte na ni Clark na siya ang napili. Hanggang sa nagpunta sila sa isang parke. Iniisip ni Lisha na baka yun na ang pagkakataon na aamin sa kanya si Clark. Ang ganda rito, no? Ang romantic. Oo nga eh. Dito nagpupunta ang mga couple. Tapos tayong dalawa yung nandito. Oo, at isa pa yun sa masaya. Kasi ikaw yung kasama ko sa ganito kagandang lugar. Dito na lang muna tayo, ha? Pwede naman. Saka may sasabihin kasi ko sa'yo. Hala? Ano yun? Alam mo ba na may gusto akong babae? Totoo ba? Maganda ba yan? Oo, aba, sobrang ganda niya. Sobrang bait pa nun. Sobrang talino. Grabe ka naman. Kaso sobrang daming nagkakagusto sa kanya eh. As in marami talaga. Gusto ko siyang ligawan eh. Gusto kong umamin sa kanya na gusto ko siya. Alam mo yung pinaparamdam ko sa kanya na sobrang special niya sa akin. Kaso hindi ko sure kung gusto niya ba ako. Kasi ang dami talaga may gusto sa kanya eh. Ang dami kong karibal. Alam na alam ko yun kasi ako mismo nakakita na lagi siyang tinitignan ng mga lalaki kapag magkasama kaming dalawa. O kahit hindi kami magkasama, may mga umahanga kasi sa kanya. Sobrang perfect niya. Ano ka ba? Subukan mo lang umamin sa kanya. Pwede naman yun eh. Try mo lang. Malay mo naman, alam niyang gusto mo siya. Na kahit na ang daming nagkakagusto sa kanya eh, ikaw lang yung hinihintay niya. Kung ako sa'yo, huwag ka nang matakot na umamin na gusto mo siya. Bibigyan ka nun ng chance. Alam mo, isa pa sa ano ko, yung age gap kasi namin. Hindi yan. Baka maunahan ka talaga ng iba. Naku, lalo na kung maraming nagkakagusto sa kanya. Sure ka ba? Hindi kaya ako ma-reject? Hindi kita ire-reject. Ha? Alam ko na ako ang tinutukoy mo. Kasi una pa lang alam ko na gusto mo na ako eh. Kasi iba ka tumingin sa akin. Tapos lagi mo pa akong sinasamahan at inaalala. Tapos kahit na ang daming nagkakagusto sa akin, gumagawa ka pa rin ng paraan para mapalapit sa akin. Matagal na rin naman kitang gusto. Hinihintay ko lang tong moment na ganito na mag-confess ka sa akin. Lalo na ngayon na single ka na rin. Wala naman na yung problema sa akin. Kahit na anong pagkakalayo pa ng edad natin. Wait lang. Natatawa ako. Teka, iniisip mo ba na may gusto ako sa'yo? Ha? Bakit? Hindi ba ako yung tinutukoy mo? Wait nga lang. Natatawa ako sa pinagsasabi mo eh. Ano ka ba naman? Hindi ikaw yun. Si Hera. Yung pinakamaganda sa office natin. May 3 years gap kasi kaming dalawa eh. Tsaka ligawin yun. Kapag nagtanong ko sa office kung sinong crush nila, yun ang sinasabi nila. Tsaka marami siya manliligaw na mga successful na tao rin. Ano ka ba? Bakit naman biglang naisipan mong ikaw yung tinutukoy ko? Ano yung ginagawa mo sa akin? Yung lagi mo akong inaaya lumabas? Yung lagi kang nag-aalala sa akin? Ano yun? Kasi ganun akong tao. Saka nanlilibre ka kasi kaya sumasama ako sa'yo. Magkaibigan lang tayo, no? Saka kaidara mo na yung tita ko. Ayokong pumatol sa ganyang edad. Wala namang masama na trend tying ka na, pero kasi ayoko naman na pagtawanan ako na parang kailangan ko ng sugar mommy. Yung mga pag-aalala ko sa'yo, hindi ba normal na gawain ng katrabaho yun? Kasi yung iba nating kasama sa office, nagtatanong din naman sila kung kumusta ka na. Pero hindi naman ibig sabihin nun na gusto ka na nila o namin. Nag-aalala kami bilang katrabaho, bilang tao. Nagbibiro ka lang eh. Alam ko naman na ako yung gusto mo. Ako kaya yung gustuhin sa office natin. Hindi ako nagbibiro ah. Totoo lang yung sinasabi ko. Saka, ewan ko kung may nagkakagusto sa'yo sa office. Since hindi ko naman naririnig na binabanggit nila yung name mo. Pero baka meron din, hindi lang sinasabi. Pero hindi talaga ikaw yung gusto ko ah. Si Hera. Eh ano to? Ano yung tayo? Walang tayo. Kasi hindi naman special yung ginagawa ko sa'yo eh. Normal na gawain lang yun ng isang magkaibigan. Hala, pasensya ka na kung nag-assume ka ah. Pero hindi ikaw ang gusto ko.
Pasensya na, kahit minsan hindi ko naisip na gustuin ka. Para ka lang tita na masaya kasama. Bukod dun, wala na. Dahil si Clark na ang nahihiya sa usapan nila, siya na lang ang unang umalis. Dinamdam ni Lisha ang naging usapan nila. Lalo na at hindi naman yon ang inaasahan niyang sasabihin sa kanya ni Clark. Kung kanina sobrang saya niya at handa na siyang sabayan ang pag-amin ni Clark, ngayon naman ay naiiyak na siya. Kaya tinawagan na lang niya ang kaibigan niya. Nung una ay ayaw pang magpunta ni Gandara, pero napilit niya ito lalo na nung paiyak na ang boses niya. May ginagawa kasi ang kaibigan niya nung mga panahon na yon, pero dahil naawa sa kanya, isinantabi na lang yon para lang mapuntahan siya. Oh, kanina ka pa dyan iyak ng iyak. Ni hindi ko man lang alam kung anong iniiyakan mo. Ano, may masakit ba sa katawan mo? May nakaaway ka ba? Ano, may utang ka? Buntis ka ba? At hindi mo alam kung sinong ama? Nag-away ba kayo ng mama mo? Hindi ka ba tinira ng ulam ng kapatid mo? Paano ako magbibigay ng simpatya sa'yo? Hindi ko alam ang context. Ang sakit ng puso ko. Lok ka? Tara sa ospital. Bakit kasi umiiyak ka pa dyan? Sana sa ospital na tayo, hindi dito sa park. Baliw ka talaga. Hindi naman kasi dahil doon. Iba to. O ano nga kasi? Hindi ako yung gusto ni Clark. O tapos, dahil doon kaya ka umiiyak? Hindi ba alam naman ng buong universe na hindi ka nun bet? Sinabi ko na sa'yo noon na ginagamit ka lang nun para makalibre siya. Sukalata naman na babaero yun at magaling mambola. Kasi naman may jowa na siya, lumalandi pa. Ay, ayoko pala magsalita, baka mamaya makapagsalita na naman ako ng hindi maganda. Pero naiinis ako ngayon, ha? Oo na. Alam ko naman na mali ako eh. Akala ko kasi gusto niya ako. Nakita mo naman mga ginagawa niya, di ba? Ang sweet na namin eh. Perfect couple na kaming dalawa. Akala ko kasi kami na talaga. Kasi may chance naman siya sa akin eh. Pagbibigyan ko naman siya kung manliligaw siya sa akin. Kaso, bakit naman biglang ganito, di ba? Okay, sige, pagbibigyan kita ngayon. Sige lang, umiyak ka ng umiyak dyan kasi baka sabihin mong ang sama ko ng mga kaibigan kung hindi kita pagbibigyan na makaramdam ng sakit sa pambabasis sa ni Clark. Pero habang umiiyak ka, bibigyan din kita ng payo, ha? Una, ito ilang beses ko na sinabi sa'yo. Minsan, hindi laging sapat ang kilos lang ng isang tao para masabi mo na may gusto sila sa'yo. Maghintay ka ng gawa at salita. Huwag mag-assume agad. Ihiwalay mo ang intensyon. Hindi lahat ng tao mabait sa'yo may gusto na agad. May mga taong sadyang mabait, magaang kausap, palakaibigan, pero hindi ibig sabihin na gusto ka na nilang ligawan o maging jowa. Sunod, huwag ka magtagpi-tagpi lang ng kapirasong gawa. Hindi dahil tinignan ka, nginitian ka, small talks, gusto ka na. At ito ang pinakamalupit sa lahat. Huwag kang papahulog sa baka. Baka mahal ka, baka gusto ka, baka may feeling sa'yo. Dahil delikado yan sa lahat. Ang lagi kong paalala sa'yo, kilalanin mong sarili mo para hindi ka lagi nagkukulang sa pagmamahal at hinahanap lagi yung sa ibang tao. Huwag kang umasa na magiging realidad ang imahinasyon. Walang masama kung mag-imagine ka ng mga bagay-bagay. Pero ang masama, umaasa ka na meron sa bagay na dapat ay wala. Sana matapos yung pag-iyak mo, luminaw ang mga mata mo. Hindi lang literal na paglinaw na makita mong paligid, kundi makita mo rin ang aral sa mga pangyayaring ganito. Mas lalo lang naiyak si Lisha sa mga sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Dinamdam niya yon ng ilang araw bago siya bumalik sa trabaho. Ang magandang balita lang na alam niyang nangyari matapos niyang lumuha ng malala, naging malinaw na ulit ang paningin niya. Hindi na niya kailangan ng salamin dahil kitang-kita na niya ulit ang paligid, katulad kung paano niya nakikita noon. Pero may malaking pagkakaiba. Natuto na siyang hindi lahat ng kilos na nakikita niyang ginagawa ng iba ay may ibang ibig sabihin. Nagpatuloy ang ilan pang mga linggo hanggang sa nalaman niyang may bagong kasintahan na si Clark at iyon ay ang babaeng gusto nito. Tinigilan na rin siya ng binata at tamang ngiti lang ang nakikita niya kapag nagkakasalubong sila. Simula rin nung nasaktan siya ng ganun kalala, naging maingat na rin siya. Binigyan niya ng halaga ang sarili niya para hindi palaging mukhang kulang siya sa pansin.
Kaya lagi niyang inaakala na siya ang sentro ng buhay ng ibang tao. Natutuwa si Gandara sa pagbabago ng kanyang kaibigan dahil hindi na niya laging naririnig ang sinasabi nitong may mga taong nagkakagusto sa kanya. Isang araw sa trabaho nila, Oh, may nagpapabigay sa iyo. Happy Valentine's daw. Loko ka, kanino to galing? Hulaan mo raw. Kanino nga? Sa'yo to galing, no? Sabi ko na nga ba, bet mo ko eh. Ay no, hindi sa akin no. Kay kay Axel. Nahihiya si Loco na ibigay sa iyo. Nanlalamot ang tuhod eh. Hindi niya pa binigay, nagkasalubong na kami kanina. Kaya pala pabalik-balik siya. We, totoo ba? Baka assuming lang ako. Yan ang pag-assume mo na tama. Ay, semi lang pala since wala pang confession. Pero yan ang sinasabi kong may action. Sinabihan ko na yun na umamin sa'yo. Sobrang halata na niya eh. Yee! Magkaka-love life na ang BFF ko. Hindi na ako mapagkakamala na bet siya. Ew! Bahala siya. Maligaw muna siya, no? Ayoko na nga mag-assume na may gusto siya sa akin. Mamaya friendly gesture lang to. Ay, may trauma na siya. Hindi naman sa ganun. Pero sabi mo nga, don't assume unless stated. Dapat kung may gusto, umamin na. Huwag nang idaan sa parinigan, di ba? Go na yan. Ngayon niya ako hamunin. Kasing linaw na ng future ko mga mata ko, no? Baka maisumpa na naman ako. Joke lang. nagtawanan ang magkaibigan dahil sa ganong usapan. Ang alam lang ni Lisha, malaking pagbabago talaga sa buhay niya ang ginawang direktahang pagtanggi sa kanya ni Clark dahil doon niya napagtanto na tama nga ang pinagsasabi ng kaibigan niya. At iisang bagay lang din ang nagpaalis ng sumpa sa kanya. Ang sarili niya ring pagtanggap sa mga bagay na hindi naman para sa kanya. Makalipas lang din ng ilang buwan ay nagkaroon na nga ng nobyo si Lisha at naging masaya na siya. Mahal niya ang sarili niya kaya handa na rin siyang tanggapin ang tunay na pagmamahal sa lalaking hindi lang ilusyon ang pagkagusto sa kanya, kundi nagpapakita ng katotohanan. Naging masaya sa kanya si Gandara habang hindi na talaga sila nag-usap pa ni Clark. Minsan talaga may mga taong ilusyonada, mga taong binibigyan ng ibig sabihin ang simpleng bagay. Laging inaakala na gusto na sila ng ibang tao. Minsan, sila ang mga taong gustong piliin din ng iba. Gustong bigyan ng pansin at maging kagusto-gusto. Laging napupuno ang utak nila ng imahinasyon. Kaya inaakala na totoo ang bagay na wala namang malinaw na ibig sabihin. Pero hindi ito maganda kapag nasosobrahan. Dahil habang binibigyan mo ng kahulugan ang mga bagay na wala naman, ikaw rin ang nasasaktan. Umaasa ka sa hindi ipinangako at nagkakaroon ka ng emosyon sa sitwasyong hindi naman totoo. Unti-unti, mas pinipili mong paniwalaan ang nasa isip mo kaysa sa realidad. Maiiwasan pa naman ito kung matututo lang na magtanong sa sarili. Kung may linaw bang gawa kasabay ng pagsasabi. Kung nasa imahinasyon lang ba o katotohanan. Kung lagi bang ganun sa'yo o ganun din sa ibang tao. Huwag matakot humarap sa katotohanan kahit hindi ito ang gusto mong marinig. At higit sa lahat, huwag ibase ang halaga ng sarili sa atensyon ng iba. Hindi masama umasa, pero dapat marunong din tayong maghimay ng mga bagay-bagay sa kung alin ang totoo at alin ang gawa lang ng isipan. Kaya huwag na huwag maging ilusyonada na babae. Kayo ba mga apo? Nasubukan nyo na rin bang maging ilusyonada? O may kakilala kayong ganito? Ano ang inyong masasabi at maibabahagi sa aming aral din na natutunan nyo sa inyong sariling karanasan? Maaari nyo yang ikomento para din aming mabasa at naway maging ang kwento na ito ay nakapaghatid ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig mga apo.